Magandang umaga po sa inyo mga friends, mga ka-Facebook. Gusto ko lang ipakita sa inyo sa labas ang ulan. Kanina po na medyo mga 10 minutes ang nakakaraan. Ang lakas po ng ulan, sobrang lakas. Kaya nga meron akong kaibigan na meron kaming usapan ngayon, nireset yung meeting namin. Pero ang totoo, manggagaling lang naman siya sa Baliches. Siguro po tinamad. Kahapon kasi ay piyesta opisyal. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 22, 2025. Ang tatalakayin ko po ngayon ay tungkol sa mga mangyayari sa panahon ng 7 years tribulation. Ang 7 years tribulation sa aking pong paniniwala ay magsisimula maaaring 2025 or maaaring 2026. Depende po yan sa edad ng ating Panginoong Yahushua nung siya ay nandito pa sa lupa, nung siya ay namatay, ipinako sa krus, umakyat sa langit. Hindi po kasi malinaw kung ang pagkakabanggit sa Biblia, hindi po malinaw kung siya ay 32 years old or 33 years old nung siya ay umakyat sa langit, nung siya'y mabuhay na maguli, nung siya'y pinako sa krus. Yun po yung katapusan ng kanyang ministeryo. Yung ministeryo niya na nagtatapos doon sa kanyang edad na 32 o 33 anyos. Hindi po malinaw kung siya po ay umakyat sa langit nung siya ay 32 anyos. Ibig sabihin, ang ikalawang pagparito niya ay 2032. Yung 2032, iyan po ang katapusan ng 6,000 years. So magsisimula na sa papunta sa 7,000 years. So ibig sabihin, pagkaraan ng 6,000 years, magsisimula na yung millennial kingdom, yung kaharian ni Yahushua dito sa lupa na aabot ng 1,000 taon. Mag-aari siya ng 1,000 taon sa buong mundo. At yung pong bilang na binanggit ko na 6,000 years ay nagsimula po yun nung si Eva at Adan ay tinakwil doon sa Garden of Eden nung sila po ay nagkasala. So sa madaling salita, kung 32 anyos siya nung siya ay umakyat sa langit, 2032, paparito na siya. Tanggalan nyo ng 7 taon, yung 2032, papatakpo sa 2025. Ibig sabihin, 2025, ang simula ng 7 years na tribulation, yung 7 taon na kapighatian. Kung siya naman ay namatay, pinako sa krus, nabuhay na maguli, at umakyat sa langit nung siya ay 33 anyos. Ibig sabihin, ang ikalawang pagparito niya ay 2033. 2033. Pag tinanggalan po ninyo ng 7 taon yung 2033, papatak sa 2026. Ibig sabihin, ang simula ng tribulation, yung 7 taon na kapighatian ay 2026. Yung pong rapture ay binabanggit sa Biblia na mangyayari bigla, imminent. Walang abiso, hindi natin alam kung anong petsa talaga, anong araw, walang nakakaalam. Sabi nga ng Biblia, walang nakakaalam. Kahit si Kristo, kahit mga anghel, hindi alam. Ang Diyos lang ang talaga nakakaalam. Pero bigla, maaaring ngayon, mamaya, bukas, o sa 1 taon, maaaring mangyari na yung tinatawag na rapture. At yan maaaring maganap talaga bago magsimula ang tinatawag na 7 years tribulation. Dahil ulitin ko, ang mga lingkod ng Diyos, ang Eklesiya, sa panahon na yon ay ngayon nga lang marami ng mananampalataya. Sabi ng Biblia, mangyayari yan ang ebanghelyo, ipangangaral muna yan sa buong mundo. Ngayon ay ipapangaral na, gawa nga ng internet, marami nang nakakaalam, nakakabasa ng mga salita ng Diyos, marami na nakakarinig.
Dahil marami nangangaral, makikita nyo sa YouTube, sa Facebook. Sa madaling salita, kung magsisimula na po ang 7 years tribulation, itong taon to, ayan po, papalakas ang ulan, lumalakas na naman, ang lalakas po ng ulan. Kung magsisimula po ang 7 years tribulation, itong taon na 2025, ay makakakita na po tayo ng maraming mga kababalaghan, mga milagro. Marami po kayong makikita dyan. Darating din yung tinatawag na dalawang saksi. Yung dalawang saksi, yung binabanggit sa Biblia na 2 witnesses. Sila yung magpapalaganap sa aral ng Diyos at magpapakita sila ng mga himala. Magagawa nilang pigilin yung pagpatak ng ulan. Magagawa nilang magpababa ng apoy mula sa langit. Taglay nila yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos kay Moises at kay Elijah, kay Elias. Yung kapangyarihan ni Elias, yung espiritu ni Elias, taglay nila. At yung kapangyarihan na taglay ni Moises na ibinigay ng ating pong amang Yahuwah. So sa kanilang gagawin, maraming magagalit sa kanila, lalo na ang Antikristo, yung mga alagad ng Antikristo, yung mga ibang leader ng mundo, ng mga pinuno ng bansa, yung mga maaapektuhan ng kanilang ginagawang mga himala, yung mga masasagasaan nila. Meron pang magtatangkang pumatay sa kanila, pero hindi sila maaaring patayin, hindi sila magagawang mapatay, hindi sila mapapatay. Mangyayari lang na sila ay mapapatay pagka pinahintulutan na talaga ng amang Yahuwah na sila ay mapatay, dahil darating yung pagkakataon na sila ay mapapatay. Yun po ay pagkaraan ng 3 taon at kalahati ng kanilang ministeryo. Pag po sila ay napatay na, mababalita yan sa buong mundo, gawa ng internet, makikita ng maraming mga tao. At ang mga tao matutuwa, maraming matutuwa. Maraming mga tao na mag-exchange gifts, magpapalitan ng mga regalo sa sobrang tuwa nila na namatay na yung dalawang saksi na tinik sa lalamunan nila. Pero pagkatapos nilang patayin, sila ay makikita na nakahandusay sa kalye, sa lansangan. Makikita yan ng maraming mga tao. Gawa nga po ng internet. Pagkaraan ng 3 araw na sila ay namatay, sa 3 araw mabubuhay sila at makakarinig ng tinig na mula sa langit na come up here. Yun po ang maririnig. Bigla silang mabubuhay, aakyat. Makikita ng mga tao yan. Ano pa ang mga makikitang himala ng mga tao? Yung pong Antikristo masusugatan. Papatayin siya, maaaring kutsilyo o maaaring baril ang gamitin para siya ay patayin, at magkakaroon po siya ng sugat na nakamamatay. Pero himala na mabubuhay siya, gagaling. Doon, yung himala na yon, makikita rin na maraming mga tao at maraming madadaya yung Antikristo, sasambahin siya, kikilalanin siya. Yun po ang mga mangyayari sa panahon ng tribulation. Ano pa yung mangyayari? Maraming mga salot, yung mga locust. Ayan, magpapadala ang Diyos ng salot. Pag nakagat ka ng locust na yon, ay magkakaroon ka ng sugat. Ilang buwan yun. Iindahin mo, sobrang sakit. Yun po ang description na ibinigay ng Biblia. Sa sobrang sakit, gugustuhin mamatay ng mga taong nakagat, pero hindi sila mamatay-matay, hindi sila mamamatay. Ganyan po katindi yung mangyayari. Nakasulat sa Biblia yan. Huwag po ninyong pagdudahan na yan ay mangyayari. Nakasulat po yan. Imposibleng hindi mangyari. Salita po ng Diyos yan. Walang makapipigil, walang makababali sa salita ng Diyos. Ang salita ng hari, pwedeng mabali yan. Hindi totoong hindi pwedeng mabali. Pero ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng baliin yan. Walang kapangyarihan na pwedeng pumigil
sa salita ng Diyos dahil si Yahuwah, ang ating dakilang Diyos, ay makapangyarihan sa lahat. Ano pa ang mangyayari? Magkakaroon ng tagtuyo, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng iba't ibang mga sakit ang mga tao. Sa sobrang hirap na mararanasan ng mga tao, yung iba magagalit sa Diyos, magre-rebelde, mumurahin ng Diyos. Hindi na sila magbabalik loob sa Diyos, hindi na sila magsisisi dahil sa sobrang hirap na kanilang naranasan. Marami po ang magkakaganyan, makakaranas ng ganyan. Yung iba naman ay meron din mga magsisisi, magbabalik loob sa Diyos. Yung iba na nagsisi, nagbalik loob sa Diyos, maaaring hindi makatiis, pero tatalikod na rin. Pero yung iba magtitiis talaga at magsisisi, magbabalik loob sa Diyos. Nakalagay naman sa Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya kung kayo ay naiiwan sa rapture at kayo ay dumanas ng mga katakot-takot, sobrang hirap sa panahon ng kapighatian, yung 7 years of tribulation, lalong-lalo na doon sa ikalawang bahagi ng 7 taon, doon ang pinakamatindi. Sabi ng Biblia, yung mga mararanasan ng mga tao sa panahon ng tribulation, hindi pa naranasan ng kahit sino mang tao buhat ng ang mundo ay maging mundo. Hindi pa naranasan ng kahit kailan ng sino man. Ibang-iba yung mararanasan. Kaya yung naranasan nung panahon sa Ehipto, nung ilabas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises yung mga Israelita sa Ehipto, nagpadala ang Diyos ng iba't ibang salot sa Ehipto nung panahon na yun. Baliwala yung salot na yun, doon sa salot na mararanasan sa 7 years na tribulation o 7 taon na kapighatian. Meron pang babagsak na yung tinatawag sa Biblia na wormwood, yung bituin na babagsak sa dagat, na pag bumagsak na sa dagat, mamamatay ang 1/3 ng mga isda at mga 1/3 ng mga barko mawawasak. Alam niyo po ba, sa aking kalkulasyon, sa aking pong pakiwari, sa panahon ng tribulation, bago matapos ang 7 taon na tribulation, ang tao sa mundo siguro mga more or less 2 billion, mga ganun na lang, mga 2 billion na lang ang matitira sa populasyon ng mundo. Kung 8 billion ang tao ngayon sa mundo, 6 na billion ang mawawala. Yun po ang aking kalkulasyon base sa mga nabasa ko sa mga nakasulat sa Biblia. Ganun po karami ang mamamatay, ganun po karami ang mawawala dito sa mundo. Kaya hindi iniisip ng iba, yung iba nagwawalang bahala kasi hindi nga po nila alam hindi kasi sila nagbabasa ng Biblia. Pero kung babasahin ninyo sa Biblia, nakalagay doon yung mangyayari sa panahon na to. Katulad nung panahon ni Noe. Ang mga tao noon ay abalang-abala sa kanilang normal na gawain sa araw-araw. Kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinapag-aasawa, nagtatrabaho. Ganyan din po ngayon. Sabi nga ng Biblia, yung mangyayari ngayon, katulad din ng panahon ni Noe. Hindi po ba ganyan din nga ngayon? Ang mga tao hindi pinapansin, nakikita na nila yung mga nangyayari ngayon, kakaiba na. Nakita nyo naman siguro, ang lindol, sunod-sunod, malalakas, araw-araw. Ang mga kalamidad, iba ang tindi ng kalamidad ngayon. Yung mga bagyo, pagbaha, sobra, iba ngayon. Iba ang intensity ngayon, yung mga buha, yung mga tsunami na nangyayari. Yung mga wildfire na nagaganap. Ngayon may bago na namang wildfire. Yung mga pagputok ng mga bulkan, lahat po yan kakaiba ngayon. Pero ang mga tao, nagwawalang bahala, hindi nila pinapansin. Kasi sabi nga ng Biblia, yung katulad din nung panahon ni Noe, ganun din ang magiging ugali ng mga tao ngayon. Pero tatandaan po natin, nung panahon ni Noe,
yung mga lingkod ng Diyos, yung Sinuhe, yung kanyang sambahayan, bago pumatak ang malakas na ulan, nandun na sila sa daong. Ganon din sa Sodom at Gomora, bago umulan ng apoy at asupre, nailabas na ng mga anghel, si Lot. Yung asawa niya, nailabas na. Ganon din po ngayon, ang eklesiya ay darating na sa panahon na tinatawag ng Biblia na fullness of the Gentiles. Kasi ang mga kaanib po sa eklesiya ay mga hintil, hindi naman mga lahing Israel, hindi naman mga Hudyo. Kasi ang Hudyo, magbabalik loob lang yan sa Diyos, makasulat sa Biblia, sa panahon ng tribulation, yun nga yung Jacob's trouble, kasi yung tribulation na yun, talagang intended yun para sa Israel, kaya lang madadamay ang lahat ng mga tao sa mundo sa mangyayari. Pero yun ang dakilang yugto sa buhay ng sa kabanata ng bayang Israel, na sila ay magsisisi, magbabalik loob sa Diyos dahil sa mga naranasan nila. Doon nila marirealize na talagang si Kristo pala yung dumating. Nung napako sa krus, yung nabuhay na maguli, si Yahushua pala yun. Doon na sila ngayon sasampalataya kay Kristo Yahushua, magsisisi sila at maliligtas sila. Yun po ang mangyayari sa panahon ng tribulation. Kaya po tayo, magsipaghanda po tayo. Kayo po, pagka kayo ay naiiwan sa rapture at nandito pa kayo sa lupa sa panahon ng tribulation, huwag po kayong papayag na kayo ay matatakan ng Mark of the Beast. Huwag po kayong sasamba sa Antikristo. Huwag po ninyong gagawin yan. Yan po ang masasabi ko lang sa inyo. Ano man ang hirap na maranasan ninyo, ano man ang sakit, manindigan na po kayo, mag-change na po kayo. Kahit na kayo ay hindi makabili o hindi makapagbili dahil nga hindi kayo pumayag na patatakan ng Mark of the Beast o tatak ng halimaw, dahil hindi kayo natatakan, hindi kayo pwedeng bumili, hindi kayo makapagbili, maaaring magutom kayo. Pero ano man ang maranasan ninyo, manindigan na po kayo. Sandaling panahon lang, matatapos din yung paghihirap na yan. Ang katumbas po niyan, pagka kayo hindi naligtas, walang katapusan yung hirap na mararanasan ninyo. Imagine na lang ninyo na kayo ay napaso ng sigarilyo, napakasakit. Isipin nyo yung araw-gabi kayong pinarurusahan sa apoy. Walang katapusan. Mas matindi po yun. Kung magtitiis kayo ng hirap, sabihin ninyo 1 taon, 2 taon. At sa pagtitiis ninyo ay namatay kayo, di okay lang. Kung kayo naman ay nanindigan sa panig ng Diyos, maliligtas kayo, di ayos lang po yun. Ang mahirap yung kayo ay hindi manindigan at kayo ay hindi nagbalik loob sa Diyos, yun po ang pinakamasaklap na mangyayari sa inyo. Ulitin ko po, sana po ay kung meron akong nasasabi na hindi ninyo nagugustuhan, paumanhin sa inyo, huwag na po kayo magagalit. Kasi ang aking intensyon, ang layunin ko lang ay matauhan, magising ang marami sa atin at mapag-isip-isip na natin na pare-pareho na kinakailangan talaga tayong lumapit sa Diyos. Unang-una, siya naman talaga ang lumalang sa atin. Siya naman talaga ang pinagkakautangan natin at lahat-lahat sa buhay natin. Yun lang at maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.